Isang malakas pong palakpak para sa ating Panginoon. Nabasa na po yung ating pong teksto sa Jeremiah chapter 18, verses 1 up to 12. Nais ko pong bigyan ng paksa ang mensahe ng Panginoon, the Potter's Hand. Ang kamay ng magpapalayo. So kung babasahin po natin itong ating pong teksto, Prophet Jeremiah ay inutusan siya ng Panginoon na pumunta sa bahay ng magpapalayo. At habang andon si Jeremiah sa bahay ng magpapalayo, pinapanood niya ngayon kung papaano ginagawa yung isang banga o isang palayo mula doon sa putik, mula doon sa clay. At kapag may sira at kapag hindi maganda yung pagkakagawa ng magpapalayo doon sa putik o doon sa clay na kanyang ginagawa, ito ay kanyang muling inaayos. Muli niya itong binabasag, muli niya itong nire-receive niya ito at muli niyang inaayos, ginagawa sa bagay na ayon sa nanaisin ng magpapalayo na ito. At bakit ginamit ito ng Panginoon na ipinakita niya kay Jeremiah na inutusan siya na pumunta doon sa bahay ng magpapalayo? Because God uses the image of Potter's hand and clay to remind us or to explain us yung relationship niya sa atin. Yung Potter's hand na yan, wala pong iba kundi ang Panginoon. At yung clay na yan, walang iba kundi tayo pong mga anak ng Diyos. Yung Potter's hand na yan, ipinapakita lamang ng authority, yung kapangyarihan ng Panginoon. So these pictures teaches us about God's authority, about skill, about patience, and about purpose in our lives. The Potter's hand represents God's authority to shape, to reshape, to raise up, or to bring down a nation or a people. Pero aware po ba tayo, mga kapatid, na may ginagawa sa atin ang Panginoon? Are we allowing the Potter's hand to shape and reshape our lives according to His will? Hinahayaan ba natin yung kapangyarihan ng Panginoon para ayusin, para basagin yung ating buhay at gagawin niya sa bagay na nanaisin ng ating Panginoon? Mula sa talatang ito na atin pong binasa, titingnan po natin ngayon the characters or the characteristics of the Potter's hand. Ano ba yung mga katangian ng Potter's hand dito na tinutukoy sa atin pong binasa? Mula sa magpapalayo, mula sa kamay ng magpapalayo, meron po tayong makikita ngayon na katangian na yon ay katangian ng ating Panginoon, katangian ng authority, katangian ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Sa verse 1 up to 4, makikita po natin dito at mababasa po natin, sinabi sa akin ni Yahweh, magpunta ka sa bahay ng magpapalayo at may ipapahayag ako sa iyo. Kaya nagpunta naman ako at dinatnan ko ang magpapalayo sa kanyang gawaan. Kapag ang ginagawa niyang palayo ay nasira, hinahalo niyang muli ang putik at hinuhugisan ng panibago. The Potter's hand
is constantly working. Yung kamay ng magpapalayok ay patuloy na gumagawa. Nadatnan ni Jeremiah yung bahay ng magpapalayok o yung taong magpapalayok doon sa kanyang bahay na gumagawa. At pinagmamasdan ni Jeremiah kung ano yung kanyang ginagawa. Minsan, ako po ay napunta doon sa pagawaan ng mga iba't ibang klase ng banga, iba't ibang klase ng palayok, iba't ibang klase ng mga flower vase doon sa isang barangay sa Santa Ignacia. Sinubukan ko din pong umupo doon sa upuan kung saan ginagawa o hinuhugisan yung palayok, yung putik. Sinubukan kong humawak ng putik. Ngayon, nasa iyong kamay kung paano yung gagawin mong hugis ng putik at habang umiikot na yon, gagawin mo sa kamay mo kung ano yung gusto mong mangyari doon sa putik na yon. At kapag hinigil mo na yung pag-ikot nung pinaglalagyan nila, makikita mo ngayon kung ano yung ginawa ng kamay mo doon sa putik. At kapag hindi ka satisfied, then babasagin mo muli. Hahaluin mo ulit. Tapos, papaikutin mo ulit hanggang sa masatisfied ka kung ano ang kanyang kahihinatnan ng putik na nais mo na mangyari. So dito po makikita natin na yung kamay ng magpapalayok is constantly working. And God reveals truth through obedience. Yung pagsunod, ipinapakita dito ng Panginoon yung katotohanan. Ano bang sinabi niya kay Jeremiah? Jeremiah must go down to see the message. Kinakailangan pumunta si Jeremiah doon sa bahay ng magpapalayok upang ipakita ng Diyos o upang makita niya kung ano yung message ng Panginoon sa kanya. Kung hindi nagpunta si Jeremiah doon sa bahay ng magpapalayok kung saan instruksyon ng Panginoon, hindi niya makukuha kung ano yung message na nais iparating ng Panginoon sa kanya. And then revelation often comes while we are moving. Tandaan po natin yung mga kapahayagan ng Panginoon, ipinibigay niya yan habang ikaw ay kumikilos, habang ikaw ay gumagawa. At that moment, si Jeremiah busy sa pag-observe doon sa magpapalayok kung ano yung ginagawa niya. Then, binigyan siya ng kapahayagan ng Panginoon. Pangalawang makikita po natin dito, the potter's hand never abandons the clay. Yung magpapalayok, hindi niya hinahayaan o hindi niya inaabandona yung putik. Na habang ginagawa ng magpapalayok na ito, yung hugis na nais niya mula doon sa putik, hindi niya hinayaan mo, dyan ka na lang. But, kapag nagawa niya ito sa bagay na hindi siya kontento, then, ito po ay kanyang binabasag na muli at hinahalo, and then saka muling paiikutin doon sa bagay na kung saan doon nila ginagawa, doon nila dinidisenyo ang isang putik. Marahil sa buhay po natin, sira ka. Marahil sa buhay po natin, wasak po tayo. Marahil sa buhay po natin, inabandonan natin ang Panginoon. Lumayo tayo sa Diyos. But ito po ang tandaan natin. Our God never abandons you. Amen. Sino bang magsasabi dito na inabandonan ng Panginoon? Sometimes tayo po ang nangiiwan sa Diyos.
Tayo po ang umaabandona sa Panginoon. Kaunting pagsubok, kaunting problema lamang, iniiwan natin ng Panginoon. Pero tandaan po natin sa kabila ng pag-iwan natin sa Panginoon, sa kabila ng pag-abandona natin sa Panginoon, but the God never abandon us. Hindi kayang gawin ng Panginoon na abandonuhin ang kanyang mga anak. Hindi kaya ng Diyos na pabayaan ng kanyang anak. Hindi kaya ng Panginoon na ang kanyang mga anak ay mapahamak. Hindi kaya ng Diyos na ang kanyang mga anak ay walang mabuting mangyari sa kanyang buhay. Kaya nire-reshape ito ng Panginoon. Sometimes, kapag binabasag tayo ng Panginoon, magsisimula pa lamang nakikilos yung patersan sa buhay natin, pumapalag na tayo kaagad. Kapatid, hayaan lamang po natin kung ano yung gagawin ng patersan sa ating mabuhay. Kasi gagawin kanya sa mas mabuti, mas maganda, mas mainam at mas kagamit-gamit para sa kapurihan ng ating Panginoon. Palakpakan po namin ang Diyos. Pangalawa po, na makikita po natin na characters ng kamay ng magpapalayo. Sa verse 5 and 6, ang sabi po dito, pagkatapos sinabi sa akin ni Yahweh, O Israel, wala ba akong karapatang gawin sa iyo ang ginawa ng magpapalayo sa putik na iyon? Kayo'y nasa mga kamay ko, tulad ng putik sa kamay ng magpapalayo. The potter's hand has the absolute authority. Yung kamay ng magpapalayo ay merong kapangyarihan. Yung kamay ng Diyos ay merong kapangyarihan. Tandaan po natin, yung mababasa natin sa ating binasa is the hand owns the clay. Yung kamay na yan, pag-aari niya yung putik, yung clay. Ang sabi ng salita ng Panginoon, as the clay is in the potter's hand, so are you in my hands. Kung gaanong yung putik ay nasa kamay ng magpapalayo, sabi ng Diyos kay Jeremiah, kayo rin ay nasa aking mga kamay. Ang sabi pa ng Diyos kay Jeremiah, wala ba akong karapatan? Napakaganda yung sinabi ng Panginoon dito kay Jeremiah. Ang sabi niya, O Israel, wala ba akong karapatan gawin sa iyo ang ginawa ng magpapalayo sa putik na iyon? Kayo'y nasa mga kamay ko, tulad ng putik sa kamay ng magpapalayo. Ownership gives God the right to worship. Tayo po ay nasa kamay ng Diyos. Kaya ang sabi ng Hebreo chapter 10, verse 31, it is a fearful thing to fall into the mighty hands of God. Nakakatakot na bagay na tayo ay mahulog mula sa kamay ng Panginoon. Kaya pala sinabi doon ng sumulat ng Hebro na nakakatakot ang mahulog mula sa kamay ng Diyos kasi ang sabi ng Panginoon, tayo ay kanyang nasa mga kamay. Pag-aari tayo ng Panginoon. Amen. Kaya habang ikaw ay pag-aari ng Diyos, maaari niyang gawin yung mga bagay na nais niya para ikaw ay mas lalong mapabuti, para ikaw ay mas lalong kagamit-gamit sa gawain ng ating Panginoon. Ang sabi nga ng mga iba't-ibang klase ng bangko, ang sabi ng BDO, we find ways. Pero ang pinakamaganda sa kanilang lahat, Metrobank. Ano bang sabi ng Metrobank? You're in good hands with Metrobank.
Kaya habang tayo po ay nasa kamay ng Panginoon, we're in good hands sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. The hands determines the vessel's purpose. The clay does not argue with the potter. Kung ano yung gustong gawin nung magpapalayog doon sa putik, basagin man niya ito, paghalo-haluin man niya ito, walang reklamo yung putik. But sometimes, tayo, babasagin lang tayo konti ng Panginoon. Kunting tapik pa lang, umaaray na tayo. Kunting tapik pa lang, nagre-reklamo na tayo. Meron palang sinasabi ng Panginoon, nagre-reklamo na tayo kaagad. What if? May what if kaagad. Sasabihin tayo ng Panginoon ganito, anak, Lord naman. Huwag naman, Lord. Masakit yan. Pero kapatid, habang hinahayaan po natin na kumikilos ang Panginoon sa ating mga buhay, kahit masakit, hayaan lang po natin dahil alam ng Diyos kung ano yung gagawin niya sa iyo. Alam ng Diyos kung ano yung gagawin niya sa atin. Huwag ka lang magre-reklamo sa Panginoon. Amen? Because God knows how to shape us. God knows how to reshape us. God knows how to mold us. Yung pangalang pandikit, yung epoxy, para maging kagamit-gamit at mas madikit yung epoxy, kailangan paghaluin mo yung dalawa. Hindi ka makakabili ng epoxy na isa lang. Pares yun. At kailangan paghaluin mo yun. Ihalo mo gano'n. Para mas maganda yung kanyang pagkakadikit. Ganon din ang Panginoon. Kailangan kanyang basagin. Kailangan niya tayo basagin. Kailangan niya tayo haluin. Para sa ganon, gagamitin tayo ng Panginoon ayon sa kanyang layunin. Hindi man natin alam kung kailan tayo babasagin ng Panginoon, but as God's na pag-aari niya tayo, hayaan lang natin. Kapag kumilos na ang Panginoon, kapag kumilos na yung authority ng Diyos sa buhay po natin, kahit masakit, hayaan lang po natin, sasabihin natin, Lord, magpapasabog ako sa iyong kalooban. Tulungan mo ako at para magawa mo yung bagay na gusto mong mangyari sa buhay ko. Amen? Amen? The safest place in life is surrender to God's hand. Wala nang pinakaligtas na lugar sa mundong ito, kundi yung surrender tayo, magpasakop tayo sa kamay, sa kapangyarihan ng ating Panginoon. God's authority is loving, not oppressive. God's authority brings alignment and peace. Marahil may mga nangyayari sa ating mga buhay. Ang ginagawa pala ng Panginoon, ina-align ka niya ayon sa kanyang kalooban. Ang four wheels po, ang kotse. Kapag hindi na po maganda yung pudpud ng gulong, kailangan magpa-wheel alignment ka. At hindi pwede yung magpa-wheel alignment ka na lukod-lukod lang. Kailangan pumunta ka doon sa computerized. Itataas nila yung sasakyan. Makikita mo yung ilalim. Pupunta ka doon sa computer. Ituturo nila, sir, kailangan mo ng palitan to para maibalik yung tamang alignment ng sasakyan. Although,
na kapag nagpa-will alignment ka at merong papalitan, masakit minsan sa bulsa. Pero kailangan yun. Kasi kapag hindi mo pinalitan yung dapat palitan, lagi kang magpapalit ng gulong. Kasi mapuputput ang putput ng gulong pag hindi tamang alignment, minsan sa loob. At ang nakakatakot sa harap pa, ang alam mo, ganda pa ng gulong mo, makapal pa, pero doon pala sa loob, lumalabas na yung pride. Kaya doon nagkakaroon ng sabog. Ang tricycle, kapag hindi mo maganda yung alignment ng sidecar doon sa motor, kumakabit po yan. Mabigat sa kabila. So kailangan tama yung alignment. Kaya ang ginagawa ng Panginoon sa atin, kapag lumalabas na tayo sa alignment sa kalooban ng Panginoon, meron pong ginagawa ang Diyos sa atin para tayo ay maibalik sa tamang alignment sa kalooban ng Panginoon. But sometimes, masakit. Kaya nga lang, we need na magpasako sa kalooban ng Panginoon. Pangatlo na characteristics ng kamay ng magpapanayo sa verse 7 at 10. Kung sinabi ko man sa isang pagkakataon na aking bubunutin, ibabagsak o lilipunin ang alinmang bansa o kaharian, at ang bansang iyon ay tumalikod sa kanyang kasamaan, hindi ko na itutuloy ang aking sinabing gagawin. Sa kabilang dako, kung sinabi ko man na itatayo ko o itatatag ang isang bansa o kaharian at gumawa pa rin ng kasamaan ang bansang iyon at hindi nakinig sa akin, babaguhin ko ang aking magandang balak. Ano pong makikita po natin? The Father's hand respond to repentance. Yung kamay ng Diyos tumutugon sa pagsisisi. Anong sabi ng Panginoon? God's hand can pause judgment. Yung kapangyarihan ng Panginoon, yung kamay ng Diyos, kaya niyang pigilan ang isang judgment sa buhay mo. Kaya niyang pigilan ang isang sumpa sa buhay mo. Although na sinabi ng Panginoon, wawasakin ko ang buhay mo. Although na sinabi ng Panginoon, sisirain ko ang buhay mo. Pero kapag nagsisi ka, hindi yun gagawin ng Panginoon. Maliwanag sa ating binasa. Amen. Na kahit mga masasama ang sinabi sa iyo, kung ikaw ay nagsisi, lahat ng masasama na sinabi nila sa iyo, hindi yun mangyayari, pipigilan yun ng Panginoon. At ang mahirap doon, yung mga nagsalita sa iyo, mababaktuyo sila. God's hand can pause judgment. Repentance moves the heart and the hand of God. Judgment is His strength work, and mercy is His delight. God's hand can withhold blessing. Kung kaya ng kamay ng Panginoon na pigilan ang isang sumpa sa buhay mo, kaya ding pigilan ng kamay ng Diyos ang mga pagpapala sa buhay mo. Although na sinabihan ka na ikaw ay pagpapalain ng Panginoon, although na sinabihan ka na ikaw ay i-bless ng Diyos, kung gagawa ka naman ng kasamaan, ang sabi ng ating binasa, hindi itutuloy ng Diyos yung maganda niyang balak sa buhay mo. Amen. May magandang balak ang Panginoon sa atin. Kaya lang bakit tayo magtataka, mag-isip, bakit hanggang ngayon yung magandang plano, yung magandang balak ng Panginoon sa buhay ko, bakit ngayon hindi pa nangyayari? Kasi pinipigilan ng Panginoon na mangyari yung magandang balak niya sa buhay mo
Dahil mayroon siyang nakikita sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay natin na kailangan nating ilagay sa tama, kailangan nating iayos at kailangan nating sumunod doon sa kalooban ng ating Panginoon. This obedience changes God's dealings. Kahit ng ganda-ganda ng dealing sa iyo ng Panginoon, nagfasting ka ng ilang araw, nakipag-meet ka sa Panginoon, narinig mo ang tinig ng Diyos, sinabi sa'yo ng Panginoon sa pananalangin mo, sinabi sa'yo ng Panginoon sa pakikipag-usap mo sa Kanya, sinabi ng Diyos, anak, don't worry, anak, huwag kang matakot, pagpapalain kita. Sometimes kapag narinig natin na pagpapalain tayo ng Panginoon, kapag narinig natin yung sinabi ng Diyos na ikaw ay Kanyang pupulungan, sometimes hindi natin ginagawa yung kalooban ng Panginoon. Kaya yung sinabi niya, I will bless you. Wini-withhold yun ng Panginoon. Pero sa hapong ito, kapatid, huwag mong hayaan na naka-withhold yung blessing ni God sa'yo. Ngayong hapon, simulan natin sumunod sa kalooban ng Panginoon. Katulad nung sinabi ng Kanyang masalita na maaaring gawin ng kamay ng Diyos o yung kamay ng patersan. Yung patersan na yan, walang iba kundi ang ating Panginoon. Pang-apat at ang panghuli na karakter ng patersan. Sa verse 11 and 12. Kaya nga, sabihin mo sa mga naninirahan sa Juda at sa Jerusalem na may binabalak ako laban sa kanila at ako'y naghahanda upang parusahan sila. Sabihin mo sa kanila na tigilan na ang makasalangang pamumuhay at magbago na sila. Ang isasagot nila, hindi. Lalo pa kami magmamatigas at magpapakasama hanggang gusto namin. The potter's hand warns before it breaks. Bago gawin ng Panginoon ang isang dilubyo, magbibigay muna ng warning. At kapag nag-warning ang Panginoon, hindi ka sumunod, inindiyan mo lang o hinayaan mo lang yung babala sa iyo ng Panginoon, then mararanasan mo yung dilubyo ng Diyos sa buhay mo. But kung nawarningan ka na ng Panginoon, tinigil mo na yung bagay na hindi ka aya-aya sa harapan ng Panginoon, then the blessing of God patataluin niya sa buhay mo. Amen? Katulad na lamang ng ating taril ko, may warning na sila. Kapag hindi ka nakapagbayad ng isang buwan, automatic putol yan. Maraming nagreklamo. Pero kapag dumating yung isang buwan, yung due date niya, meron pang 10 days na palugit. At kapag hindi ka pa nakapagbayad after 10 days, pasensya, sa ayaw at sa gusto mo, pupunta yung taga-karel ko, pamumutol ng linya ng kuryente. Mawawalan ka ng kuryente. Hindi sila nagkamali, hindi sila nagkulang. Dahil panay ang kanilang paalala, panay ang kanilang babala sa atin. Pero minsan nagmamatigas tayo. Ganon din ang Panginoon. Nagbibigay siya ng babala bago niya gawin ang isang dilubyo sa buhay mo. Bago niya gawin ang isang dilubyo na maaring mangyari na maranasan ng isang tao. Winawarningan kanya muna. Anong purpose nun? Bakit nagwawarning muna ang Panginoon? Para
makaiwas ka kung babaguhin mo yung mga bagay na ayaw ng Diyos sa buhay po natin. Kaya sa hapon pong ito, mga kapatid, kapag may ginagawa po ang Panginoon sa atin, we must stay in the Father's hand. Marahil yung gulong ng buhay na ating nararanasan ngayon, it is uncomfortable, but the hand of God is faithful. God is still shaping us. Pero hindi niya tayo pino-force na sumuko sa Kanya. Nasa sa atin pa rin ang pagpapasya. Tayo ay susuko sa authority ng Panginoon. The Father's hand represents God's loving, God's control over our lives. At yung role natin bilang tao, we need to remain soft. We need to remain yielded. Patuloy tayong magpasakop, magpakumbaba sa Panginoon. When we trust the Father's hand, then mangyayari yung mga bagay na gustong mangyari sa buhay mo na gagawin ng Panginoon. Tayo nga kung lahat dito ngayon. Kumusta po yung buhay po natin? Are we allowing the Father's hand para pakialaman yung ating mga buhay? The Father's hand has the absolute authority. The Father's hand is constantly working to us. Kapatid, gusto ng Panginoon na ikaw ay i-mold. Gusto ng Panginoon na ikaw at ako ay i-reshape. Gagawin niya yung mga bagay na nais niya sa atin. And as a clay, kailangan lamang natin magpasakop sa ating Panginoon. Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. Gawin po natin panalangin ito na tayo humaharap sa Diyos na makapangyarihan. Allow the Father's hand to move in our lives. Maybe it's painful, but God wants you to be the best. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Oh, glorify your name, O God. Unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. That's my Lord, your love of my life. Wherever you go, I'll be by your side. No longer I, but Christ living in me. Serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer I wait, let your will be done. Make me a servant my heart's ever true. Bring it to the cross, I'll follow you. Follow you. Kapatid, hindi na bababang muli ang Panginoon sa atin upang ikaw ay kanyang wamingan, upang ikaw ay kanyang balaan,
upang ikaw ay kanyang i-correct, upang ikaw ay kanyang itama. Marahil may mga gagamitin ang Diyos na instrumento sa atin para tayo po ay i-correct, para tayo po ay i-review sa mga bagay na ayaw sa atin ng Panginoon. At kapag nangyari po yun, nang ginamit ng Panginoon to correct us, ang ginamit ng Panginoon to shape us, to mold us, ay ang pastor, ang leader, ang kapatid mo sa pananampalataya. Kapatid, huwag kang maghinanakit sa taong yan. Ginamit lang siya ng Panginoon bilang instrumento para ituwid yung buhay po natin. Hallelujah! Gusto ng Panginoon na ikaw at ako ay mangyari, mapatupad yung magandang balak, yung magandang plano ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya sa hapong ito, mga kapatid, hayaan po natin na yung kapangyarihan ng kamay ng Panginoon patuloy niyang pakialamanan ang ating mga buhay. Enable for us na may ayos yung ating sitwasyon, may ayos yung ating kalagayan, may ayos yung ating buhay. Hallelujah! My Jesus, my Lord, you're the Lamb of God. Yes, Lord. Hallelujah. Wherever you go, I'll be on your side. Hallelujah. No longer hide, but serving you for all eternity. Settle you in this place and no longer my ways, and your will be done. Make me a son of my heart's melody. Lord. Hallelujah. Leading to the cross and follow. Jesus, my Lord, your love of my life. Wherever you go, I'll be by your side. No longer hide, but receiving you, Hallelujah. serving you for all eternity. I set on you in this place that no longer my ways, let your will be done. Make me a son of my heart's melody. Leading to the cross and Panginoon, maraming salamat sa iyong mga salita. Pag-aari mo kami, Panginoon. You are the potter and we are the clay.
Kaya mong gawin yung mga bagay sa aming mga buhay para may patupad yung maganda mong plano, yung maganda mong balak sa aming Panginoon. Lord, hindi namin kayang baguhin ang aming mga buhay. But sa hapong ito, salamat Panginoon sa buhay ng magpapalayok na yan kapag hindi niya nagustuhan ang kanyang gawa. Maaari niyang basagin at paghalo-haluin muli ang putik na kanyang ginawa. Panginoon, sa hapong ito, hindi namin alam kung papaano mo kami babasagin. Hindi namin alam kung papaano mo kami babasagin muli, Panginoon, enable to reshape, enable to mold our lives. But Lord, kapag maramdaman namin, Panginoon, na kumikilos na yung kamay, kumikilos na yung kapangyarihan ng yung kamay sa aming mga buhay, na sinisimulan mo ng pinakikialamanan ang aming mga buhay, Panginoon. Turuan mo kami na matutong magpasako. Turuan mo kami, Panginoon, na matutong magpakumbaba. Turuan mo kami na matutong sumunod ayon sa iyong layunin, ayon sa iyong kagustuhan, Panginoon. Yes, alam namin, masakit kapag itinatama mo kami. Masakit kapag itinutuwid mo ang aming buhay. Masakit kapag tinabasag mo ang aming buhay, Panginoon. Pero ito ang nararapat na gawin bilang isang may-ari sa amin, Panginoon. Dahil gusto mo na kami ay maging kagamit-gamit. Gusto mo na kami ay maging best of the best, Panginoon. Gusto mo na kami, Panginoon, ay maranasan yung magandang plano mo sa aming mabuhay, Panginoon. Kaya sa hapong ito, Lord, tulungan mo ang bawat isa. Let your Holy Spirit continue to move in our lives at magkaroon kami ng pusong mapagpakumbaba, pusong mapagtanggap, Panginoon, sa mga bagay na gagawin mo sa aming mabuhay. Mula sa hapong ito, dakilang Diyos, binibigyan ka namin ng authority, binibigyan ka namin ng kapangyarihan, Panginoon, upang sa ganon, pakialamanan mo ang aming mga buhay ayon sa iyong kagustuhan, ayon sa iyong nanaisin sa bawat isa sa amin, Panginoon. Help us to obey. Help us to submit sa iyong kalooban, Panginoon. At habang kami yung binabasa, panatilihin mo ang kakayapaan sa aming mga puso. Panatilihin mo ang kagalakan sa aming mga puso, sa aming mga isipan. Maraming salamat, Panginoon. Maraming mong salamat. Salamat po ng marami. In Jesus Christ, mighty we pray. Amen.